Eto na mga kapatid, bago magpasko, tan. Nood muna tayo ng balita. Ito'y galing po sa Balitang Pinoy TV. Grabe to, ang lalana. Oo naman, sobrang lalana talaga. Binuhos lahat, kakapasok lang breaking news, Leviste kumanta again. Grabe. Siguro, ang daming mga pinagsasabi nito, no? Akala kasi nila nakapatahimik na sila ng karakter. Pero hindi nila alam na ipasa pala yung kapangyarihan. Sa madaling salita, yung backup files nandoon pala. Yon ang hindi po nila napaghandaan. Simulan na po natin ito, munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Balitang Pinoy TV, nasa description yan ha. Mga kapatid, isubscribe nyo rin yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito na, panoorin na ho natin ito. Dire-diretso na natin, ano? Si Congressman Leviste yung laging nasa balita. Kasi po, walang preno, hindi po humihinto si Congressman Leviste na ini-expose niya itong mga kagaguhan ng mga kapwa niya, mga House of Representatives. Sabi nga ng ganun nung isang taga-House of Representative, nasa iyo pala bakit hindi mo sabihin? No? Nagsalita siya ay nag-post din siya, no? Tinuro niya yung nagsabi ng wag mong sabihin, ba't di mo sabihin? Sabi ng ganun. Tinuro din, kasama pala yun. Nak ng teteng, yari sila ngayon dito. Ito naman, may bago na naman siyang ine-expose, no? Halos araw-araw, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, ito yung dapat nating suportahan. At mismo mga political experts ay parang humahanga na nga, no? Kaya Congressman Leviste. Ito yung... Grabe yan mga kapatid. Sobrang grabe yan. Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Gobyernong ito. Marami man dyan. Meron pa man mga matitino dyan, no? Sa House of Representatives, kagaya nila Congressman Paulo Marcoleta. Sino pa ba? Sina Irice. Marami pa dyan. Pero sa ngayon kasi, si Congressman Leviste yung laging... nasa balita. Kasi mainit. Po, walang preno, hindi po humihinto si Congressman Leviste na ini-expose niya itong mga kagaguhan ng mga kapwa niya, mga House of Representatives. Ito naman, may bago na naman siyang ini-expose, no? Halos araw-araw. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, ito yung dapat nating suportahan. At mismo mga political experts ay parang humahanga na nga, no? Kaya Congressman Leviste. Ito yung mga batang congressman, kagaya nila Kiko Barzaga, na hindi po takot na mag-express sa kanilang mga sarili. Sabi ko nga, tama. Sa susunod siguro na eleksyon, yung iboboto natin, yung mga batang congressman na, di ba? Kasi po, sila po yung hindi natatakot at sila siguro yung pag-asa ng bayan, no? At wag naman nating iboto yung mga batang kongresista na yung mga communist, yung mga kumbaga bata pa lang marunong nang magsinungaling, no? Wag natin iboboto yung mga ganong hayop na mga ngayon. Yung mga aklaan diyan, wag yung iboto yun kasi iba yung pananaw doon sa bansa natin eh, di ba? Wag yun. Ang ibig kong sabihin, alam nyo kasi mga kapatid, marami kasing mga estudyante na minalas sabihin na lang nating minalas, na ambunan sila ng kamalasan nung mga makikitid mag-isip. Halimbawa, may lumapit na akala niya siguro matalino. Akala ng estudyante matalino tong nakakausap ko. Ang daming alam sa politika. Yun lang ang nakausap niya. Hindi siya nakausap ng ibang mga mas matatalino o magagaling talaga, no? Nakausap niya mangmang. Ibig sabihin, hindi naman siguro mangmang matalino din, ano? Pero ang alam mangurakot sa bayan o kaya yung tipong mga taong gusto nila maaambunan din sila ng pagnanakaw nung mga nasa taas. Yon, ganon. Hihikayatin nila ang mga kabataan. Yung mga kabataan na mga wala pang masyadong alam sa ganyan, isang tao pa lang na napakinggan, akala nila yun na yung tama. Base lang to sa opinion ko, no? Ngayon, kawawa sila. Wala gusto nila ganun Ewan ko kung anong klaseng magic ang ginawa nila sa mga batang ganyan. Pero hindi po maganda. Kailangan hindi lang isang side ang pakinggan mo. Depende kung ayaw mo nang tumingin sa tama. Gusto mo na rin doon. No? Kasi nga alam mo, magkakaroon ka rin Pero dito sa mga kabataan na to, magkaroon man o hindi, gusto nila gumanda ang Pilipinas. Kasi balang araw, silang mga kabataan din ang makikinabang, mga anak din nila balang araw. Di ba? Itong mga komunista o ano bang tawag sa mga yan, sarili lang kasi nilang iniisip nila. Pamilya lang nila, sarili lang nila. Yung taong bayan, hindi.
Totoo yan. sabihin, itong kagaya ni na Kiko Barzaga, Congressman na Leviste, marami dyan. Oh. Marami namang meron rin mga batang ano dyan, mga kongresista dyan, mga hambog. Sino yan? Si Charis. Yung Charis, Congressman Charis dyan, hambog yan. So ngayon, ano bang nangyari kay Congressman Leviste? Pag-usapan natin yan kasi meron siyang bagong expose patungkol po dito kay Ridon. Alam naman natin, maingay itong si Ridon. At tama itong sinabi ni Joey na Congressman, tuloy lang ang laban, stay alive. Mamaya, pag-usapan natin yung patungkol kay Congressman Leviste, ang mga detalye dito sa kanyang in-expose, okay? Okay, so yun po pag-uusapan natin. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, so sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Uy, papindot po mga kapatid. Share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe. Yung sinasabi kasi ni Kuya dito, no, malaking bagay ho kasi sa amin yung makapag-like kayo. Ano po yun parang Christmas gift nyo na ho sa amin yun. Doon po gumagana yung ire-recommend kami ni YouTube sa iba. Yan. Paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Yan. Ayan. Tuloy na natin Yung kinawat nila. Yung kinuha nila. Kinawat din. Tapos, Kinawatan. bakit Christmas gift itong si Leandro, Congressman Leandro? Kasi po, siya ngayon ang nag-e-expose dito sa mga pangalan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Okay? Siya po, wala siyang takot. Yung iba dyan takot Oo. Pero itong si Congressman Leandro talaga ay ginagawa niya ito para sa Pilipino. Yung iba dyan, matatanda na, pero ayaw nilang mangialam. Kasi nga, iniisip nilang baka magulo buhay ko Kasi may dungis din ako Ito lang sa palagay ko, no? May dungis ako, baka biglang pati ako, madama, yari ako. Diba? Kaya siguro, hindi na lang silang magsasalita. Pero pag wala kang dungis, magsasalita ka. Diba? Okay? Ito po. Lakihan natin para sabay-sabay nating basahin. Ayan. Pinost yan post ito sa page ni Congressman Leandro Ligarda Leviste. Okay? Oh. You can check. Meron pong blue check yan, no? You can check kung sa tingin ninyo may pagdududa kayo, no? Pero heto po yung post niya. Basahin natin. Bakit iyong buong 150 million insertion sa 2025 DPWH budget ng Bicol Saro party list na kinakatawan ni Congressman Terry Ridon, good luck Terry Ridon, ay na-award sa Bicol Gold Rock, Hala, ang pinakamalaking kontraktor ng Camarines Sur? Nagtatanong siya ha? Bakit? Terry Ridon, it's time for you to answer this question. Bakit na-award? 150 million insertion? 2025 ito ha? Bicol Saro Party List na ang kinakatawan po dito ay walang iba kundi itong si Ridon. Yung hindi kamukha niya si Kokey. Hindi ako bully ha. Sinabi ko na. Kasi ang dami kasing nagsasabi na ang mukha ni Ridon, mukhang Kokey. Ako naman, ang sasabihin ko, bakit siya yung kinatawan dito sa Bicol Saro Party List na itong hindi niya kamukha si Kokey, na si Ridon. Ay na-award sa Bicol Gold Rock. Hala. Sagutin mo ito, Ridon. Di ba? Sabi pa ni Leandro Ligarda Leviste, kung maaari ko pong tanungin ang mga taga Camarines Sur na walang kaugnayan sa Bicol Saro Party List, katulad ng mga kasamahan ni Ma'am Mayor Leni Robredo, may kaugnayan po ba ang Bicol Gold Rock sa Bicol Saro Party List? Ooh. Nagtatanong lang si Leandro Leviste. Ooh. Anong kinaugnayan ng Bicol Saro Party List dito sa Gold Rock? Alam nyo itong batang ito, hindi na ako magtataka kung ito naman ang isusunod nilang isuspindi. No? Basta, yun lang ang nakikita ko. Mas inuuna nilang aksyonan yung mga nagtuturo ng mali. Parang ba ito? Tinuturo yung mga magnanakaw. Something like that. Yung mga nagpaparinig para sa mga magnanakaw, yung mga ganon, etc. Yung mga taong yun tulad po ni Barzaga at saka ito,
bata-bata rin 'to, no? Batang-bata. Eh malamang sila din yung ano, no, yung masususpende kasi maingay. Ganyan ang gawain ngayon, mga kapatid. Hindi na ako magtataka pag ginawa nila 'to, no. Sana ho lahat ng mga congressman diyan gumising na kayo. Ang pinagtatanggol nyo lang diyan, iisa o iilang tao lamang. Hindi ho Pilipinas. Maawa naman kayo. Grabe tong mga to. Sa akin lang, no, kahit marami na silang pera, kahit sandamukal na, tuloy pa rin sila sa pagngungurakot. Bakit wala kayong mga kabusugan? Mga hayop kayo. Bicol Gold Rock. Gumagawa tayo ng research sa Bicol Gold Rock. Ito yung kontraktor, ha? Dahil ito at ang GCI Construction and Development na pag-aari ng pamilya Ibasco ay isa din sa mga top DPWH contractors sa unang distrito ng Batangas. Oh! Pamilya Ibasco Oh! nakakubra ng 40 billion infra project sa buong Bicol region. Pero nasan na yung mga yon, no? Etong mga hayop din, sinisilip, naalala ko lang, sinisilip nila yung Davao City, mayroon daw budget, ganito, billion, may mga ganyan din daw ata, no? Pero nakikita nyo, yung project nandoon nakatayo, meron. Nanghuli pa nga sila ng gagamba dun, eh. Di ba? Ginipisil-pisil na nila yung mga... Taga naman, oh. Nakita nyo ba yun? Yung pununta nila yung Davao City ba yun? Para lang pisil-pisilin yung mga semento, yung mga lupa-lupa, mga dahon-dahon. Akala mo may gagamba doon, putik niyan. At least doon may nakikita project, doon po sa sinasabing mga pera. Eh dito wala talaga eh. Binigyan ng budget tapos wala mo lang tayong nakitang nakatayo. Yan ho ang Pilipinas ngayon, mga kapatid. Merry Christmas. Yeah. Alright. Mananatili po tayong magtatanggol para sa tama sa mga uhaw makarinig ng vlog, katotohanan, or parang magkakaparehas tayo ng opinion. Dito lang po tayo. Huwag niyong kakalimutan, ha. Mag-subscribe na rin kayo, mga kapatid. Pasko na, kaya kung kayang-kaya ninyo, meron po diyang super thanks. Nandiyan po sa sa baba. Yan. Hanapin niyo yung super thanks. Maraming salamat. Pangpagana po namin yung mga vlogger. Okay, hanggang dito na lamang. And break it down. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.